Lately I've been looking back along this winding road to the old familiar markers of the mercies I have known. I know it may sound simple, but it's more than a cliche. There's no better way to tell you than to say God's been good in my life. I feel blessed beyond my wildest dreams when I go to sleep each night. Though I've had my share of hard times, I wouldn't change them if I could, 'cause through it all, God's been times replay, and I can see that I cried some bitter tears. Okay, magandang gabi po sa ating lahat. Muli po tayong nagla-live para po sa ating Our Daily Words of Encouragement ngayong araw po na ito. Tayo po muna ay manalangin before we read our text ngayong gabi. Makilang Diyos, salamat po Panginoon sa pagkakataon na matututo na naman kami ng inyong salita. Sa lahat ng nakikinig, abutin niyo po ang kanilang mga pangangailangang spiritual. At ma-motivate na encourage po sila sa pamumuhay. Patawad po sa kasalanang nagawa. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Dito po tayo, Luke chapter 11, verse number 24 hanggang 26. Alright, the Bible says, when the unclean spirit is gone out of a man, he walketh through dry places, seeking rest, and finding none. Saith, I will return unto my house whence I came out. So, yan po ang pamagat natin. Po, I will return unto my house. Verse 25, and when he cometh, he findeth it swept and garnished. Then goeth he and taketh to him 7 other spirits more wicked than himself, and they enter in, and dwell there. And the last state of that man is worse than the first. And it came to pass, and po, hanggang 26 lang po. Okay? So, ang word po na return dyan, I will return unto my house, ang pamagat natin, sapagkat mayroon pong umalis na, kumbaga, na-cast out na devilish spirit dito, pero bumalik siya doon sa taong yon, yung house doon sa tao. Return means come again or turn back again. Yung swept naman po dyan, saro sa Greek word, clean by sweeping, yung winalisan sa Tagalog. Po. At garnish naman, kosmeo sa Greek, to put in proper order. So, baga, malinis na, maayos na. Alright? Nung bumalik siya, malinis at maayos niya. So, in this passage, Jesus teaches that deliverance alone is not enough. A life that is merely emptied of evil, but not filled with God, becomes vulnerable to even greater spiritual danger. Okay? So, una po na pwede natin makita dito na matutunan, the peril of an empty heart. Okay? So, a peril of an empty heart. When he cometh, the Bible says, he findeth it swept and garnished. So, nung balikan niya, yung iniwan niyang katawan, na sinapian niya, at nung papabalik siya, malinis na, sabi ng Bible. At maayos pa, garnished. Diba? So letter A, a clean life is not necessarily a converted life. Kaya nga po, alam nyo, marami po tayong nakikita na in application po, na kumbaga niligtas ng Panginoon, pero hindi malinis ang buhay, namumuhay sa kasalanan, kaya't bumabalik-balik ang old sinful nature. Sana po mga kapatid, kung lininis na tayo ng Diyos, siniligtas na tayo ng Panginoon, nilinis niya na tayo, inayos niya na tayo, wag na po tayong babalik sa dati nating buhay. By the way po, ang isang ligtas na tao, mga kapatid, na tumanggap sa ating Panginoon bilang tagapagligtas, hindi po nasasapian yan.
Okay? Hindi na po nasasapian. Ang nasasapian lang po yung mga unbelievers. Alright? So, nasasapian. Alright? Yung mga unbelievers. Pero pag believer na, hindi na po kailanman sasapian po yan. Kasi may Holy Spirit na nakatira sa kanya. Oho. Pero kung unbeliever, sinapian, umalis, pwede ulit bumalik, mga kapatid. In application naman po sa atin ang pwedeng mangyari sa ating Krisyanong buhay, mga kapatid. Bilang ligtas na tao, pwedeng malinis na po tayo, pero not necessarily converted. Diba? Kumbaga bumabalik-balik sa dating buhay niya, sa bisyo niya, sa mga bad attitudes niya, di ba? Yung palaaway siya at palasigaw sa pamilya niya, sa asawa niya. Kumbaga, tinuruan na ng Diyos, pero bumabalik pa rin siya sa dati niyang buhay. So, yan po ay peril ng empty heart. Ibig sabihin, nagsisimba, nakikinig ng salita ng Diyos, pero hindi napupuno ang kanyang puso. Bakit? Kasi hindi niya tinatanggap Kumbaga, yung dati pa rin niyang pamumuhay, ang siyang ipinapamuhay niya, sa bisyo niya pa rin, nagsisigarilyo pa rin, nagiinom pa rin, kumbaga, masama pa rin ang ugali niya. So, may peril po dyan, di ba? Sa letter B, outward morality without inward transformation is dangerous. Oho. So, kumbaga, hindi naman na-transform yung kanyang puso at isip. Kaya nga po, yung lumalabas, ganun din. Dangerous. Sabi ng Bible, Romans 12, di ba? I beseech you, brethren. Doon sabi doon, I beseech you, brethren, and that he may, I beseech you, therefore, brethren, that you, so, nakalimutan ko, pero, ang sinasabi doon, isuko mo, yung buhay mo sa Panginoon. Alright? So, Romans chapter 12, sige tignan po natin. Sabi ng Bible, Romans chapter 12, verse 1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, wholly acceptable unto God, which is your reasonable service. Ito, verse 2. Be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is the good and acceptable and perfect will of God. So, pinakamaganda po, yung meron transformation. Be transformed by the renewing of your mind. So, bagong kaisipan na. Kumbaga, ang Panginoong Jesucristo na na-preach sa atin, siya na. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Philippians chapter 2, verse 5, di ba? So, yun na dapat ang kaisipan po natin. Alright? May transformation para may pagbabago po. Iba na ang trato natin sa ating asawa, mahal na natin sila, dati sinisigawan, ngayon maayos ang trato natin sa kanila, dati sinasaktan, maaaring nasasaktan pa, pero ngayon, inaalagaan mo na. Bakit? Pinagkatiwala ng Panginoon yan sa atin. Ano po? So, mayroong transformation. Kasi kung wala, kumbaga, outward, pakitang tao, nagpapakita ng empty heart. Letter C, the heart must be occupied by Christ, not merely clean from sin. Okay? So, kumbaga, hindi lang sinasabing malinis na ako sa aking kasalanan kasi kahit malinis ka na, kung hindi occupied ng Panginoong Jesucristo yan, mayroong ibang mag-occupy. Yung influence ng sanlibutan, mga kapatid. Kaya pinakamaganda po na hindi dapat nalinis na tayo sa ating kasalanan, pinatawad na tayo ng Diyos, at nabago ng ating buhay, huwag na natin pahintulutan yung kaisipan ng mundo para mag-occupied ng ating kaisipan, kundi yung mind of Christ. Letter D, a vacant heart becomes an inviting place for spiritual attack. Totoo po yan. Pagka walang laman ang ating puso sa salita ng Diyos, vulnerable po yan sa spiritual attack ng dyablo. So, makita niyo po yung kwento, sinapian, umalis na, pero nung bumalik, swept and garnished, malinis at maayos pa, kaya gustong-gusto po tayo ng dyablo. So, mag-ingat po tayo. A peril of an empty heart. Number 2, the persistence of evil. Ito po, take note of this.
Sabi ng verse 24, I will return unto my house whence I came out. Oo, babalik ako sa aking bahay na pinanggalingan ko. Yan ang persistency ng dyablo. Alam nyo, dati, nung kontrolado pa tayo ng dyablo, pero iniligtas na tayo ng Panginoon, mga kapatid, tinitempt pa rin po tayo. Oo, pinapasok pa rin po tayo. Kasi, sabi niya, babalik ako. Oo. So letter, Satan does not easily give up on those who once he controlled. Hindi pa niya madaling iwanan yung dating kontrolado niya na. Okay? O kung meron kang kumbaga teritoryo, 'di ba, sa mga giyera at natalo sila, babalikan nila 'yun eh. O kasi akin 'yan eh. So tandaan niyo po, sa Diyos na po tayo. Alright? Pero ang dyablo, ligtas na po tayo forever. Sigurado tayo sa langit pupunta. Pero gusto ng dyablo, sirain ang ating patotoo. Kasi pag nasira ng dyablo, ang ating patotoo, hindi na po tayo magiging good witness at testimony sa iba. Kaya nga po, pinakamaganda ay huwag natin hayaan kahit pa persistent ang evil, ang dyablo, sa pag-atake sa atin, pero huwag tayong mag-yield sa kanyang attacks o temptation. Kundi tayo po ay magpasakop na sa Panginoon, hindi na sa dyablo. Alright? Kasi ang dyablo po talagang persistent po yan. Hanggang madurog niya tayo, hanggang masira niya tayo. Tingnan niyo ang mga batas sa Kongreso. Same-sex marriage, divorce, abortion, and iba-iba pa. Diba? Iba-iba pa. Meron nga akong nabasa eh. Ano yun, yung isang church na hindi niya na sinuportaan yung isang seminary na nagtuturo ng conservative na paniniwala. Dahil sa naniniwala sa marriage between male and female yung seminary na yan, eh yung church naman na ito, ay give up niya na yung support kasi naniniwala sila sa male and female marriage. Sa kanila, nagpo-progress mga kapatid, pwede na sa lalaki at lalaki. Church po yan ng ibang pananampalataya. So, matindi ang atake ng dyablo. Letter B, spiritual victory requires continual vigilance. So, para tayo magtagumpay, kinakailangan po maging vigilant po tayo sa lahat ng pwedeng atake ng dyablo sa atin. Letter C, the devil seeks opportunities to regain influence. Kasi kontrolado ko na yan dati eh. Kaya kinakailangan ma-regain ko yan. Kinakailangan magsimba ka, pero ako ang pakinggan mo yan, ang dyablo. So, umupo ka dyan, makinig ka, pero pag umuwi ka, dapat yung gusto ko ang susundin mo. Ganon. Matalino. Makinig ka sa pastor or preacher, pero manatili ka sa kalooban ko. Okay? So, narinig nyo pa po ba? Kasi nag-ano po lalag po itong ating OBS. OBS po ang ating ginagamit. So, meron pa po ba tayong live? Or naputol na? Okay. Sige. Sige, tuloy po natin. Okay? Yan. So, letter D, never become careless after experiencing spiritual victory. Alam niyo po, yung mga nananalo sa giyera na sundalo, kailan sila natatalo? Nung sila ay panalo. Alam niyo kung bakit? Pagka nanalo sila, nagre-relax po sila, nagiinuman po sila. At dahil nga sa lasing na sila, doon ngayon tawag doon, babawit, gaganti ang mga kalaban nila. Marami po sa Mindanao yan eh. Yung nanalo sila sa gera, tapos nag-happy-happy sila, nalasing, ayun, na-ambush sila sa mismong headquarter nila. Detachment na tinatawag. So kaya nga po, never becomes careless after experiencing victory. Totoo po yan, mga kapatid. Sa atin po, sa church nga po katatapos lang po na ang anniversary, pero umatake agad ng dyablo, di ba? Kaya pinakamaganda tayo po ay magpakumbaba at magpasakop sa ating Panginoon para hindi po tayo ma-overcome ng dyablo.
Alright? At mag-ingat, be careless. So, number 3 po. Okay, so thank you po yan. Sa naririnig na lang. Shoutout po sa inyo dyan sa Bulacan. Gia, si Hiraya at Monmon. Alright? Ganon din kay Brother Gary Fernandez sa Mangaldan, Pangasinan. At sa lahat po ng nakikinig dyan. Tuloy po natin. So, number 3, the power of a filled life. Opo. So, the peril of an empty heart, number 1. Number 2, the persistence of evil. Number 3, the power of a filled life. Verse 25 to 26, then goeth he and taketh to him 7 other spirits, more wicked than himself. May dala-dala pa siya na other 7 spirit na mas masama sa kanya. Di ba? Oo. So, kaya nga po, pinakamahalaga po sa atin mga kapatid, para hindi po tayo ma-occupy ng other spirit, para i-take control po ang ating buhay. Letter A, sabi ko dyan, deliverance must be followed by devotion. So, pag na-deliver na tayo, ligtas na po tayo, pero dapat followed by devotion. Kaya may devotion po dapat tayo sa Panginoon. May quiet time, may Bible reading, may prayer time, at meron tayong pagkausap sa ating Panginoon para tuloy-tuloy. So let the power of God fill us, not the power of the devil. Mga kapatid. Letter B, a believer should be filled with the Holy Spirit and God's Word. Alright? Letter C, spiritual growth is the best defense against spiritual decline. Napakahalaga po yung letter C mga kapatid. Best defense po yan sa spiritual decline. Ano yun? Spiritual growth. Paano tayo lalago sa Panginoon? Dapat tayong nagbabasa ng Biblia, nananalangin, nakikinig ng preaching, may quiet time, may family altar or family devotion para talagang nare-remind lagi ang ating pamilya sa ano man pwedeng mangyari sa paligid. Alam niyo po, maganda yung family devotion talaga Every morning. So, katulad sa amin ni Sister Hyra, may family devotion po kayo ng morning. Dati nga noon time pa at evening time pa So, ngayon ay morning, mga kapatid. At doon po natin na i-instruct yung ating pamilya sa pwedeng anumang mangyayari sa labas, influence sa mundo, anong nasa isip ng ating mga anak, pwede natin silang tanungin, anong palagay mo dito sa issue na ito anak, anong palagay mo dito sa issue na ito anak, para alam natin ano ang nasa isip nila. Para pag nasa eskwelahan sila o nasa labas sila, pagka nangyari yan, alam nila paano i-overcome. Alam nila paano i-overcome yung attacks na yan. Anong gagawin nila? Alright? Sa mga bully, pag binubuli ka, anong response mo? Anong palagay mo dito? Diba? Sa shooting incidents sa Tacloban, anong palagay mo sa nangyari sa Cavite na saksakan? So dapat o-orient po natin sila, nabibigyan natin sila ng defense, nabibigyan natin sila ng spiritual guidance and principle. So, yun po ang kailangan ng ating pamilya. So, kung hindi mo makontrol ang paligid mo, protektahan mo na lang yung pamilya mo sa uncontrolled situation around you. Para yung pamilya mo ay may depensa. Para nasa Panginoon pa rin, nasa kalooban ng Diyos. Yun po ang kailangan natin. And letter D, being filled with God leaves no room for the enemy. Pagka-filled tayo ng Panginoon, wala pong room ang enemy dyan. Di ba? Parang puno ng baso ng tubig, hindi mo pwedeng kargaan kasi puno na Pero kung walang karga yan, yung baso na yan, walang kargang tubig, pwede mong kargahan. Kaya nga ang diablo, kakargaan po yan So being filled with God leaves no room for the enemy. So number 4, the progression of spiritual decline. Sabi ng verse 26, the last state of that man is worse than the first. Tignan nyo, yung unang state niya, pero nung binalikan siya, mas worst kaysa sa first state niya. Di ba? So letter A, neglecting one's spiritual life leads to deeper bondage. Kaya nga sabi ng Bible, the backslider in heart shall be filled with his own ways. Mas madali pang i-win yung baguhan kaysa yung backslider. Kasi yung backslider, filled with his own ways, mahirap. Diba? Totoo po yan. Dito sa kanila, nangyayari po yan So yung mga dating sumasama na, tapos umalis,
Ngayon, kinakausap ko ulit, ang hirap ng ibalik. Pero yung mga bago, mas madali silang dalhin. Di ba? Oho. So, neglecting one's spiritual lives leads to deeper bondage. Hindi nila alam, bondage na sila sa job ng Diablo. Bakit? Ayaw nila sa spiritual na eh. Bumalik na sila sa cellphone, bumalik na sila sa Dota, bumalik na sila sa paggising ng alas 10, bumalik na sila sa barkada, sa sigarilyo, alak, di ba? Bumalik na sila sa dating nila, buhay nila. At hindi na nila ang bondage sila doon. Alain niyo po yan. So, bakit? Nag-decline. So, letter B, rejecting God's truth after receiving light hardens the heart. Pag nireject na nila ang katotohanan, wala na. Letter C, apostasy and spiritual complacency have serious consequences. Napakaraming nangyayari po yan. Apostasy around the world. Diba? Spiritual complacency, relax lang, okay lang, kahit walang devotion time, okay lang, kahit walang church, okay lang, kahit walang preaching, okay lang, kahit walang salita ng Diyos, okay lang, kahit walang panalangin. Spiritual complacency, may serious consequence po yan na hindi natin namamalayan. Yun ang matindi yan eh. Nakala natin okay lang. Pero, in every disobedience sa Diyos, may consequence po yan. Letter D, fill your life daily with prayer, scripture, and obedience. Ano po? And letter E, spiritual neglect never leaves a person neutral. It leads backward. Pag nanineglect po natin, yung dapat nating ginagawa, nakalooban ng Diyos. Kundi, backward po yan. Progression of spiritual decline. At pauli po, our starting principles of the day, don't settle for outward reformation. Seek inward regeneration. Number 2, guard against spiritual complacency after experiencing victory. Huwag tayong maging complacent pag nanalo tayo. Di ba? Pag nagtagumpay ka, pagka maayos ang kalagayan mo. Kasi, aatake ang Diablo eh. Guard. Number 3, Jesus doesn't only cleanse within, He dwells inside and reigns as King. Let's pray. Dakilang Diyos, salamat sa inyong salita. Pagpalain niyo po ito sa aming buhay, kahit isang prinsipyo lang po, mahalaga na po ito. I-bless you po lahat ng nakinig, sampun ng kanilang pamilya. Huwag niyo silang pabayan, provide all their needs, financially, materially, physically, and spiritual. Salamat po. This program is designed for our family to keep our family intact in your will. Thank you. In Jesus' name I pray. Amen. Muli sa lahat na nakikinig, magandang gabi po sa inyo. God bless you po dyan sa Mangaldan, Brother Gary, Ninong George, ganun din kay Kuya Hans, Gia, Monmon, and Hiraya, shout out. See you po next sa ating pong anniversary ng August 15 sa Mangaldan. Ganun din kina dyan sa Pampanga, God bless you po. At dyan sa Pandakan, Manila, may nagre-replay po dyan. And dyan sa Abras, sa South Korea, ganun din sa iba-ibang state ng Amerika. At dyan sa Batak, of course. Ang Panginoon po magpala sa ating lahat. At see you on the next episode of our Daily Words of Encouragement. God bless you all. I love you all. At magpanalingin lang po tayo.